Hi kabamba! Nagbabalik na naman po ang inyong kusinera. Isang masarap na lutuin na naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon. At syempre, lutong Ilocano na naman po ito. Ito po yung tinatawag naming dardarobo. Panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung bakit dardarobo ang pinangalan namin dito. Kaya tara, manood, matuto, at mag-enjoy. Umpisahan agad natin kabamba. Dito sa aking mangkok ay naglagay lang ako dito ng sukang tubo yan, at saka naglagay na rin ako dito ng asin. Dahil dito ko nilagay yung dugo na kinatay ko na pato. Tama kabamba, marunong po akong magkatay. At syempre, nanay ko na naman ang nagturo niyan sa akin. Kaya naman kaninang umaga ay inagahan ko ng gumising. Dahil sa pagkakatay ay medyo matrabaho kaya inagahan ko na. Pasintabi po pala sa mga kapwa ko na hindi ko makain ng dugo. Magluto na tayo kabamba. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Syempre pag may mantika ay kailangan natin dito maggisa ng ating bawang, luya at sibuyas. Sa lutuin na ito ay talagang kailangan natin dito ng maraming luya dahil yan ay isa sa mga pampatanggal ng lansa. Maliban sa luya ay pwede rin kayong gumamit dito ng tanglad. Namatay na rin kasi yung tinanim ko dito sa likod ng aming bahay. Kaya dinamihan ko na lang ito ng luya. After ng paggigisa natin dito ay sinunod ko namang nilagay yung karne ng pato. Isa ka rin ba sa may gusto ng karne ng pato? Karamihan kasi sa may gusto ng karne ng pato ay mga kalalakihan. At syempre mga kalalakihan, yan yung mga mahihilig din kasi uminom. The best tong pangpulutan. At dahil hindi naman manginginom yung aking asawa at yung aking mga anak, italaga namang pang-ulam namin ito. After ko naman malagay yung ating karne ng pato ay akin lang itong sinangkot siya. Pagkagisa ko dito ay naglagay na ako dito ng durog na paminta. May idea ka na ba kung bakit tinawag ito na dardarobo? Ito po yung kasagutan, tinawag itong dardarobo dahil dalawang klase ang luto nito. Lulutuin muna natin siyang adobo, tsaka natin ito lagyan ng dugo. Yun yung tinatawag naming Ilocano na dinardaraan. Dinuguan naman yun sa Tagalog. Kaya ito ay dinardaraan na adobo na karne ng pato. Akin lang itong pinakulaan hanggang lumambot na yung karne. At sa kalagitnaan ng aking pagpapalambot ay naglagay ako dito ng soy sauce at seasoning granules, pampalasa. At muli ko itong pinakuluan hanggang ito ay malambot na. Medyo matagal din yung pagpapakulo ko dito. Mahigit 1 oras ko rin ito pinakuluan. For sure malapit nang maubos yung aming gaas. At nung malambot na yung karne ng pato ay sinunod ko namang nilagay yung pinaghalong suka at dugo ng pato. Dapat habang binubuhos nyo to ay hinahalo nyo na rin para hindi magbuo-buo yung dugo at para maging malapot yung sabaw ng ating dinardarobo. Shout out po pala sa nag-request nito kay Sir Aguinino Cosatles na taga Carmona, Cavite. Sana tama po yung pagbasa ko ng pangalan nyo, sir. After ko naman mapakuluan yung ating nilagay na dugo ay naglagay lang ako dito ng siling haba. Talagamot kagabsat nga naimas dato nga luto. First time kumot nga nagluto ti kastoy. Naimas nga nangan kan nagimas nga ilabay data sabaw na orila agman mantika. Inika mo dato yung tisili. Sili nga Taiwan titawag da dita. Di mga yatong tinagasang ay kaputakan nanton aji plato na data sili. Taasa ang kumot kan unay tinagasang. Kabamba kung nagustuhan mo itong aking na-share sa'yo na lutuin, baka pwede mo ulit itong i-share para maraming makapanood. At sa mga hindi pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen para maabot na po natin yung 100,000 followers. Kaya ngayon pa lang ay magpapasalamat na ako sa'yo kabamba. Mag-comment ka din pala dito kung ano yung gusto mong request na aking lulutuin para ikaw na rin yung next ko na i-shoutout. Ito na kabamba, luto na yung ating dardarobo. Dinardaraan, adobo nga karne pato. Talagang sa itsura pa lang ng ating dardarobo ay mapapa-unli rice ka na naman. Kaya magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat sa panonood kabamba. See you sa aking next cooking vlog.